So ito na mga kababayan, nagkabulgara na po mga kapatid. Nako, Francis Tolentino mga kababayan, inamin po ang katotohanan mga kapatid kung bakit siya nag-quit at umalis po mga kababayan sa PDP laban. Dahil nga mga kapatid ay hindi gusto ni Senator Francis Tolentino yung paninindigan mga kababayan ng PDP. Dahil mga kababayan, napatunayan yata ni Senator Francis Tolentino mga kapatid na ang grupo nga nila Padilla at ni Duterte mga kapatid na PDP laban ay isang confirmed na pro-China. So ngayon mga kapatid, hindi sila nagkaintindihan dahil nga ayon kay Tolentino daw mga kababayan, mali nga daw kasi no, na China lang ang dapat pinapakinggan at kinakausap pagdating sa issue ng West Philippine Sea. Kaya ang sabi daw mga kababayan, hindi ko lang alam kung si Padilla ang nagsabi sa kanya, no, na magbitiw ka na lang sa iyong posisyon dahil magkaiba tayo ng pananaw pagdating sa issue ng West Philippine Sea. Pero bago ang lahat mga kapatid, One Talk PH nga pala nagbabalik para sa panibagong update at inaanyayahan ko po ang ating mga bagong viewers dyan na hindi pa nakapag-subscribe mga kapatid. Please lang mga kababayan, mag-subscribe na po kayo at turn on po ang notification bell natin para maging updated kayo lagi sa bawat video na ina-upload ko dito sa aking YouTube channel. And please lang guys, paki-like na rin yung ating video ngayon para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So ito na mga kapatid, pakinggan po natin itong revelasyon dito ni Senator Francis Tolentino mga kababayan at atin pong bigyan ng ating opinion at reaction. Speaking of viral, past few days nabasa ko naman to na kaya pala si Tol kumalas kay Duterte dahil sa WPS na pro-China. Yun ang I think ang nagsalita niyan si Senator Padilla. Patay na. Robin. Yun talaga yung dahilan kaya ako nagkumalas doon sa PDP. Sabi ko, hindi China lang ang kausap natin. We're talking about the law of the sea. Ang law of the sea, 185 countries ang pumirma. Ba't nakausap mo lang China? Pumirma rin ng Burma, pumirma rin ng Singapore, pumirma ng Australia, New Zealand, Japan. Di ba? Si Robin United Padilla naman Kingdom. pala nagsabi. Kausapin mo lahat yung pumirma. Alam ba niya ang kung close? Kaya pinagbitiw nila ako. Oh, they were the ones to... Yes. Nasa dyaryo yun eh. So sinasabi ni Tolentino dito mga kapatid, ibubuod lang natin yung kanyang sinabi mga kababayan. Sabi ni Tolentino dito, ang gusto umano ng PDP laban mga kababayan ay makipag-usap lamang sa China pagdating sa issue ng West Philippine Sea. Na kung saan mga kapatid, para kay Tolentino ay maling direksyon di umano ito. Dahil lumalabas na kinikilala lang daw ng PDP laban ang karapatan ng China habang binabaliwala nito mga kababayan ang suporta ng iba pang mga bansa na lumagda po sa tinatawag na UNCLOS. 185 countries yun mga kababayan. Ang gusto ni Tolentino dito na dapat hindi lang China yung kausapin natin dito. Kung kakausapin natin ang China, dapat yung 185 na lumagda po pagdating sa tawag dito international law ay kausapin din natin. Maraming mga bansa yon kasi pag China lang ang kakausapin natin, lumalabas dito na China lang ang may karapatan talaga dito sa issue ng West Philippine Sea. Kung kaya't mga kapatid, sinabihan siya nila Padilla at ng iba pang miyembro ng PDP laban na umalis ka na lang sa grupo. 'Di ba? Dahil hindi naman tayo parehas pala ng pananaw. Tuloy. Okay. Kasi ang gusto ko, tingnan nyo, kung kausap lang natin ng China, hindi natin kausap ngayon ng Japan. Hindi natin kausap ang Australia. Hindi natin kausap ang New Zealand. Kausap natin ang buong mundo. They are all supportive of the measures undertaken to protect the West Philippine Sea. Italy, lahat po yan. France, kasunod po ng reciprocal access agreement natin, France and Germany na. Di ba? Yeah. Bakit tayo makikipag-usap lang sa isang bansa? Yung isang bansang yun nga yung gustong kumuha ng dagat natin. Tama yun. Doon pa tayo makikipag-usap. Inaagaw na nga nun, doon pa tayo makikipag-usap. Palagay ko kalokohan na yun. Kaya sabi ko, I resign. Okay. Now
So dito mga kababayan, nakumpirma po natin mga kapatid, no, na itong PDP laban mga kababayan ay isa po talagang pro-China. Di ba? Kay Tolentino na mismo nang galing yan mga kababayan, no? Na ang gusto di umano ng PDP laban ay makipag-usap lamang sa China, no, pagdating sa issue ng West Philippine Sea. Kasi nga mga kapatid, ano, naniniwala kasi ang PDP laban na sa China, no, or may karapatan talaga ang China pagdating sa issue ng West Philippine Sea. Ngayon, tinutulan ni Tolentino, hindi dapat ganyan, no? Mali. Dahil 185 countries ang pumirma sa sa UNCLOS. Dapat kausapin natin ang mga iba pang mga bansa pagdating sa issue ng West Philippine Sea. Kasi pag kinausap mo lang ang China, lumalabas ngayon, no, na ang China lang talaga ang may karapatan diyan, no, sa issue issue ng West Philippine Sea. Hindi ganoon 'yan, no? Hindi solo ng China yung West Philippine Sea, dahil yung West Philippine Sea na 'yan, no, ay international water 'yan. 'Di ba? Na kung saan may kanya-kanyang claim ang bawat bansa diyan. Especially tayo mga kapatid, ano? May claim din tayo diyan sa tinatawag na South China Sea, at yun nga yung pinangalanan natin mga kababayan na West Philippine Sea. Ngayon, noong sinabihan siya mga kababayan na bumaba sa pwesto, yun na yung naging daan niya mga kapatid kung bakit nag-quit siya sa PDP, itong si Francis Tolentino. Kasi nga ba naman mga kababayan, bakit ka mag-i-stay sa isang partido kung yung paniniwala naman nila ay against sa paniniwala mo? 'Di ba? Kaya nung umalis itong si Tolentino mga kapatid, ano, ay maraming mga spekulasyon na lumabas mga kababayan na di umano nabayaran ng administrasyon. Pero ngayon, nilinaw ni Tolentino mga kapatid kung bakit siya umalis, no, sa PDP laban, dahil nga mga kababayan, napatunayan ni Tolentino mismo na maka-China, no? Pro-China itong kanilang grupo na PDP laban. So ngayon mga kapatid, malinaw na itong PDP laban, no, na kinabibilangan nila Marcoleta ngayon, nila Philip Salvador, nila Jimmy Bundok, nila Bongo, nila Bato, ay isang pro-China talaga mga kababayan, no? Si Tolentino na mismo ang nag-reveal mga kapatid patungkol doon sa kanyang totoong dahilan kung bakit siya umalis sa PDP laban. 'Di ba? So mga kababayan, hahayaan nyo ba, no, na makalusot itong mga kandidato ng PDP laban mga kapatid? Ngayong klarong-klaro na mga kababayan, no, na para po sa interes ng China ang pinaglalaban nitong PDP laban. 'Di ba? Klarong-klaro na dito mga kapatid, hindi po tayo gumagawa ng kwento, no? Kay Francis Tolentino na mismo nanggaling yung totoong dahilan mga kababayan, no? Ni-reveal po yun dito yung totoong dahilan kung bakit siya umalis. 'Di ba? Yun ang gusto ng PDP, no, na dapat China lang kinakausap pagdating sa issue ng West Philippine Sea. Hindi naman pwede yun. 'Di ba? Hindi naman talaga pwede yun mga kababayan. Dahil hindi lang naman talaga, no, pagmamay-ari ng China yung buong South China Sea. Marami pong mga bansa, mga kababayan, ang nagki-claim din diyan sa sa South China Sea mga kapatid. And tayo, isa na tayo doon, no? Merong part diyan na claim natin dahil na award sa atin yung nasabing katubigan mga kababayan. That's why pinangalanan natin yan ng West Philippine Sea, 'di ba? Ngayon ang issue dito is that hindi natin kailangan mga kapatid, ano, makipagkasundo sa bansang China dahil hindi naman talaga sila ang totoong may-ari ng South China Sea, 'di ba? May portion lang mga kapatid na sakop nila, 'di ba? Pero hindi ibig sabihin nun mga kababayan na sa kanila yung buong South China Sea. That's why may kinikilala tayo ngayong West Philippine Sea. Anyway guys, hanggang dito lang itong video na to. No, buti na lang mga kapatid, napanood ko itong video na to, no? Dahil at least luminaw dito ang mga bagay-bagay mga kababayan, no, kung ano nga ba ang totoong kulay nitong PDP laban. Dito mga kapatid, napatunayan po natin na maka-pro-China po talaga pala itong PDP laban. At ayaw natin sa mga kandidato mga kababayan na sumusuporta sa bansang China. Atin ang West Philippine Sea mga kapatid. Hanggang dito na lang. Adios.